Ang pagtitiwala sa asawang iniwan mo sa iyong tahanan ay mahalaga pag ikaw ay ng ibang bansa. Dear Atasol, ako po si Angie. Isa na po akong senior citizen ngayon. May isa akong anak na si Carlo. 5 taong gulang pa lamang noon ng mga ibang bansa. Ako at magtrabaho sa Saudi Arabia. May maliit na negosyo ang asawa ko kaya hindi niya kayang tutukan ng husto ang pag-aalaga sa aming anak. Dahil doon, ang nanay ko ang naging pangunahing nag-alaga kay Carlo habang ako ay nasa ibang bansa. Upang makatulong sa mga gawaing bahay, kumuha rin kami ng isang kasambahay na galing sa probinsya. Bata pa siya noon, 21 taong gulang lamang. Noong mga panahong iyon, wala pang text, video call o social media. Sulat ang madalas naming paraan ng komunikasyon. May telepono man, napakamahal. Naman ang tawag kaya telegrama. Ang karaniwan naming ginagamit para magkumustahan. Sa pagkakaalam ko, maayos ang lahat. Mabait, maalalahanin at mapagmahal sa akin ang asawa ko. Buong-buo ang tiwala ko sa kanya dahil isa siyang makadiyos na tao at aktibong nagsisilbi sa aming simbahan. Lahat ng kinikita ko ay ipinapadala ko sa kanya. Pangarap kasi niyang makabili ng sasakyan para sa negosyo niya, habang ako naman ay nag-iipon upang makabili ng lupa at makapagpatayo ng apartment. Malaki rin naman ang sahod ko noon dahil healthcare-related ang aking trabaho. Lumipas ang ilang taon at nakauwi ako sa Pilipinas sa aking ikalawang bakasyon. Doon ko nalaman na magpapaalam na ang aming kasambahay dahil uuwi na raw siya sa kanilang probinsya. Nang hinayang ako dahil ayon sa nanay ko, masipag, mabait at mapagkakatiwalaan daw ang dalaga. Pati ang asawa ko ay nagsabing huwag na muna kaming kumuha ng kapalit nito. Kakayanin na namin ni nanay ang mga gawain dito sa bahay, sabi niya. Sumang-ayon naman ang nanay ko kaya pumayag na rin ako. Hindi ko alam na ang simpleng pag-alis ng aming kasambahay ang magiging simula ng isang lihim na unti-unting sisira sa pamilyang buong akala ko ay masaya at matatag. Lumipas pa ang 6 na taon at nakabili na kami ng lupa, sasakyan at nakapagtabi pa ng malaking ipon. Malaki rin ang naipon ko mula sa mga overtime ko dahil hindi ko na isinasama ang mga iyon sa perang ipinapadala ko sa asawa ko. Edad 40 na ako nang magpasya akong huminto na sa pag-a-abroad. Panahon na para makasama ko ng tuluyan ang pamilya ko. Ngunit 1 linggo pa lamang akong nakauwi ay may napansin na agad ako sa asawa ko. Madalas itong gabihin ng uwi. Nang kunin ko naman ang passbook para ako na ang magtago nito, nakita kong halos kalahati ng aming ipon ang nawawala. Tinanong ko siya tungkol dito. Humingi siya ng paumanhin at sinabi na ginamit daw niya ang pera para sa mga magulang niyang halos magkasabay na ospital. Madalas din daw humingi ng tulong ang kanyang mga kapatid. Dahil nagtitiwala ako sa kanya, pinaniwalaan ko ang paliwanag niya. Sa isip ko pamilya naman niya ang natulungan kaya ayos lang. Minsan, naisipan kong ayusin ang aming kwarto. Bumili ako ng malaking aparador at balak ko ng palitan ng luma. Nasa trabaho ang asawa ko nang dumating ang mga magde-deliver, kaya ipinapasok ko agad ito sa aming silid. Habang inaalis ang lumang aparador, may napansin akong kakaiba. May maliit na pinto sa likod nito. Sandali lang, sabi ko sa mga nagbubuhat. Lumapit ako at maingat na binuksan ang pinto. Nang pumasok ako, tumagos iyon sa isang lihim. Nadaanan papunta sa kabilang kwarto, ang dating silid ng aming kasambahay. Nanlamig ang buo kong katawan. Hindi ko maalala na may ganong pinto noon. Maya-maya ay natapos din ang pag-aayos at umalis na ang mga nag-deliver. Naiwan akong mag-isa at hindi mapakali. Kinagabihan ay kinausap ko si nanay. Tinanong ko siya kung may napansin ba siya noon sa asawa ko at sa dati naming kasambahay. Wala naman, sagot niya. Sa gabi naman, kanya-kanya na sila ng kwarto. Ako ang katabi ng apo ko. Nang gabing iyon, tinanong ko rin ang asawa ko tungkol sa lihim na pinto. Ngumiti lamang siya at sinabing balak, daw sana niyang gawing taguan ng mga alahas na ipinapadala ko ang lugar na iyon. Hindi na raw niya itinuloy kaya tinakpan na lang niya ng aparador. At muli, pinili ko siyang paniwalaan. Ngunit makalipas ang 1 buwan, may isang kaibigan, akong nagsabi na madalas daw niyang makita. Ang asawa ko sa isang lugar malapit sa munisipyo, sabi ko baka may delivery lang doon. Ngunit nagulat ako sa sumunod niyang sinabi, akala ko may bahay na rin kayo doon. Agad kong itinanggi iyon. Ilang linggo pa ang lumipas at nasalubong ko sa palengke ang dati naming kasambahay. May kasama itong 2 bata at buntis pa. Nang mapatingin ako sa mga bata, halos tumigil ang tibok ng puso ko. Kamukhang-kamukha sila ng asawa ko. Piliting-pilitan akong ngumiti habang nakikipagkumustahan sa kanya. Ngunit ng gabing iyon, hindi umuwi ang asawa ko. Nagpaalam siya noong tanghali na may mga rush delivery daw silang aasikasuhin. Habang mag-isa ako sa bahay, isa-isang bumalik sa isip ko ang lahat ng mga pangyayari. Ang nawawalang pera, ang lihim na pinto, ang bahay na hindi ko alam, at ang 2 batang kahawig ng asawa ko. Pinagdugtong-dugtong ko ang lahat.
hanggang sa mabuo ang isang kutob na pilit kong itinatanggi sa sarili ko. Simula noon, nagpa siya akong bantayan at sundan ang bawat kilos ng asawa ko. Araw ng linggo nang magsimba kaming mag-anak. Habang nakaupo ako sa loob ng simbahan, sandali kong pinagmasdan ng asawa ko. Napayuko ako at tahimik na nanalangin. Lord, bulong ko. Kaya ba talagang gawin sa akin ng asawa ko ang bagay na kinatatakutan kong malaman? And sa mga susunod na araw, malalaman ko ang sagot na tuluyan ng babago sa buhay ko. Fast forward. Kinabukasan ay nagpaalam siya na gagabihin daw ng uwi dahil marami silang delivery. Nang makaalis na siya, palihim ko siyang sinundan. Sumakay ako ng tricycle at pinasundan ko siya. Ang sabi niya sa akin ay sa malayong lugar ang kanilang delivery, pero nagulat ako nang huminto ang sinasakyan niya sa may bandang munisipyo. Wala siyang kasamang tauhan at naglakad lang siya papasok sa isang eskinita. Patuloy ko siyang sinundan, mula sa malayo hanggang sa makarating. Kami sa likod ng munisipyo, kung saan may ilang kabahayan. Doon, nakita ko siyang pumasok sa isang bahay. May batang sumalubong sa kanya at hindi ako maaring magkamali. Ang batang iyon ay anak ng dati naming kasambahay. Napaiyak na lang ako. Sa sandaling iyon, alam ko na ang katotohanan kahit hindi pa siya umaamin. May relasyon sila ng dati naming kasambahay. Umuwi ako at hinintay siyang makabalik ng gabing iyon. Kinausap ko siya ng masinsinan at sobrang sakit ng tuluyan siyang umamin. Minura ko siya, sinumbatan, at inilabas ko ang lahat ng galit at sama ng loob na matagal kong kinimkim. Mas lalo akong nasaktan nang malaman kong 5 na pala ang anak nila. Gustong-gusto ko nang makipaghiwalay sa kanya noon. Pero naisip ko ang aming anak. Kaya binigyan ko pa rin siya ng isang pagkakataon. Ang kondisyon ko, tuluyan na niyang iiwan ang babae. Susuportahan na lamang ang mga anak nito at magpo-focus na sa aming pamilya. Pumayag siya. Ngunit pagkatapos noon, hindi na talaga naibalik ang dating tiwala ko sa kanya. Nagpatuloy man kami bilang mag-asawa, may bahagi na ng puso ko ang tuluyang nasira. Akala ko ay magiging maayos na ang lahat pero nagkamali ako. Hindi lang pala 5 ang anak nila, nadagdagan pa ito ng 2. Doon ko na siya tuluyang binitawan. Napagtanto ko na wala na akong laban sa taong paulit-ulit na pinipiling, sirain ang pamilyang binuo namin. Desisyon niya yon at kailangan ko nang piliin ang sarili ko at ang anak ko. Sa ngayon matanda na kami. Ang anak ko ay may maayos ng trabaho at maganda na rin ang takbo ng buhay. Nakakapag-travel na kami at nag-i-enjoy sa mga bunga ng pinaghirapan ko sa mahabang panahon. Samantala, ang dati kong asawa ay patuloy pa ring nagtatrabaho kahit may edad na. Balita ko rin na may espesyal na pangangailangan ang bunso nilang anak. Wala na akong galit sa puso ko ngayon. Ang bawat tao ay may pinipiling landas sa buhay at may kaakibat itong bunga. Masaya ako dahil sa kabila ng lahat ng sakit at sakripisyong pinagdaanan ko, nagawa kong itaguyod ang sarili ko at ang anak ko. Natutunan ko ring ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pera o ari-arian, kundi sa kapayapaang natagpuan mo pagkatapos ng lahat ng unos. Hanggang dito na lang po, Ate Sol. Maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataong maibahagi ko ang aking kwento. Lubos sa gumagalang, Angie.